Assalamualaikum po sa inyong lahat. O sa wikang Tagalog ay sumainyo pong lahat ang kapayapaan. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. May dumating po sa atin ditong iPhone 14 no power na dala ng kapwa nating technician. Chinek na daw niya ang iPhone and decided na dalhin na po sa inyong lingkod dahil alanganin daw po siyang gawin. At least sa atin daw po ay malaki ang chance magawa. Medyo lumaki yata tenga ko doon sa mga sinabi niya. But anyway, ay agad ko pong diniagnose ang motherboard ng iPhone and upon checking it with multimeter and DC power supply, ay napag-alaman ko pong may short to ground ang main power rail. In an easy words to understand, ay ang linya ng battery terminal. So I checked every corner of the outer part of the motherboard, hoping na makita ko po ang posible shorted component nang hindi ko na po binibiyak ang stack PCB. And I used every tools and knowledge that I have to properly execute my diagnosis, but despite of my full effort, ay wala po akong nakitang kahit maliit na sign na nasa labas ang problema. Kaya, I have no other option kundi biyakin ang stack PCB ng iPhone 14 ni client. Kami pong mga technician ay as long as possible po ay iniiwasan po naming biyakin ang stack PCB ng mga latest iPhone models dahil sobrang maproseso po itong gawin. Pero sinadya talaga siguro ito ni Apple upang mas pahirapan ang mga third-party technicians na ayusin ang kanilang produkto. Pero kung advanced po silang mag-isip, ay advanced din naman po kaming magtrabaho. At pagkabiyak ko po sa stack PCB ng iPhone 14, ay visual check ko po muna ang both upper and lower board gamit ang microscope. And I noticed something unusual capacitor. At nang lagyan ko po ito ng rosin flux at mag-inject ng current, ay para bagang napasigaw ng aray ang capacitor dahil bigla itong uminit to the point na na-liquidify niya ang inilagay nating rosin flux. Then, right after ko pong makita, ang short edge component ay dali-dali ko po itong tinanggal gamit po ang matalim na cutter blade. Di ko na rin po pinatagal, ay nilinis at nirebol ko po agad ang stack PCB dahil lumubog na si Haring Araw. At naiinip na din po siguro ang may-ari na naghihintay sa kabilang pwesto. Siguro po'y napapatanong po kayo sa inyong isipan habang pinapanood po ninyo itong ginagawa ko na madali lang pala ang pagre-repair ng iPhone dahil mabilis lang naman palang gawin. Kung ang pagbabasehan po natin ay itong video po natin ngayon, ay walang kaduda-duda pong madali lang po talaga ang pagre-repair ng mga iPhone. Ngunit kung ang basehan po natin ay ang realidad, ay magugulat po kayo dahil ito pong ilang minutong pinapanood po ninyo ay ilang oras ko po itong ginawa to the point na pati po si Haring Araw ay di na po nakatiis at umalis na nang di ko napapansin. Tulad nga po ng sinabi ko kanina na napakakomplikado po ng proseso ng pagre-repair ng mga latest iPhones. Madali lang po itong panoorin pero napakahirap po nitong gawin. Kaya para po sa aking mga kliyente na nagbibigay ng sapat at minsan sobra pang panahon para lang kumpunihin ang kanilang mga telepono, ay maraming salamat po dahil it takes a lot of patience to understand our job. And for that, thank you very much po. At ngayong napaandar na po natin ang iPhone 14 ng ating kliyente, ay ang final procedure na lang pong gagawin natin ay i-assemble ang iPhone 14 na ito. Naway, may napulot po kayong kaalaman dito sa video po natin ngayon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsusubaybay at panonood sa ating mga palabas. Mabuhay po kayong lahat. Muli, ito po ang inyong lingkod, Yuritech at your service.